nabasa dahil sobrang lakas ng ulan. Ngayon, hanggang ngayon yata ay malakas pa rin ang ulan sa labas. Talaga namang talaga ang pinapanalangin ko ay sana walang hadlang sa pagdating ng mga youth. Kasi di ba kalaban natin ay laging ulan, kung di naman ulan, matinding init. Di ba? Kaya sabi ko sana huwag namang umulan, pero umulan. At sobrang lakas pa ng ulan, kaya thank you all sa mga nabasa para lang makapunta ngayong gabi. Sana hindi po kayo magkasakit sa inyong pong pag-uwi. Sana ready din po kayo ngayong pong gabi. Kahit po na may ilan tayong mga bakanteng upuan dahil ito po yung unang linggo na tayo po ay hiwalay na ang labat dream sa ating youth service. Pero gayon pa man, gusto mo natin na panatilihin yung ating pong discipline pagdating po sa ating mga service, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon pong gabi, dahil ito po ang unang linggo po ng buwan po ng September, bago po tayo magsimula, gusto ko po kayong tanungin na kayo po lahat ay nakagamit na po ng remote control, tama po? Sino wala pang, hindi pa nakita ng remote? Lahat tayo ito remote to, di ba? At ang pinaka-frustrating sa remote, actually sa bahay ng ate ko, may dalawang silang TV. Yung isang TV nasa baba, may remote siya na hindi gumagana. As in, hindi na talaga gumagana. Parang kahit anong iba nakarasin pinupukpok. Diba, pupukpok nyo, di ko alam kung battery ba yung problema, di kaya problema ba yung mismong kina. Pero ang remote, magiging beneficial lang siya kapag nagagamit siya para ma-control kung TV man yan o kung ano mang appliance yan. And I want you to imagine mga kapatid na kahit tayo ay mga remote control and the Lord Jesus Christ, our Lord, is the one who controls us. Imagine kung tayo ay remote control pero sa bawat pagpindot ng Panginoon para siya po ay may maipagawa sa atin, hindi tayo sumusunod. Kumbaga nawawalan tayo ng signal. Ano kayang saysay ng isang remote control? Meron pa bang saysay? Wala. Kaya bibili ka ng extra o di ka ng universal na remote. Iba po tayong raon, ang daming remote dyan. Mga universal remote na lahat ng TV kaya ng pindutin at paganahin. Kaya ganun din po tayo, kahit na anong ganda natin sa panlabas, kahit na tayo busy tayo sa paglilingkod sa ministeryo, o di kaya tayo po ay laging nasa church kasi tulad ngayon ay nandito kayo kahit umuulan, perfect kayo sa attendance. But if we don't obey the Lord, katulad lang din tayo ng isang remote control na walang signal, hindi tayo nagkakaroon ng function, we are useless in fulfilling the purpose of the Lord. Kaya ngayon pong gabi, sa pagsisimula mo ng ating buwan ng September, sa first Sunday mo, we are now starting po a new theme sa ating church, ang living by faith, at ang tema po natin po ay obedience. Sabi nyo nga, obedience. Obedience. Pagsunod. Ayan. Yung pagsunod, pag narinig natin yung salitang obey, hindi yung siya magandang, parang hindi magaan sa pakiramdam, parang nakakasakal, very controlling, parang napaka-stiff ng dating ng salitang obey. Kasi meron laging person or may object of authority tayo dapat pagsubmitan or sundin. Kaya ngayon po gabi, gusto pong simulan yung ating tema na pinamagatan po natin ng bold obedience. Hindi lamang po pagsunod, kundi bold obedience, at nakalagay dyan, it always requires faith. At ngayon pong gabi, babasahin po natin po ang scripture natin mula sa 1 Samuel chapter 15, verse 22 to 23. Very familiar na po kayo dito sa verse na ito, na nagsasabi ko, ang highlight po dyan is yung to obey is better than sacrifice. Nagbago yung font ko na naman. Metropolis talaga yan. Yan. Yung metropolis ko na font, pag napunta sa taas, nagiging ganyan. Yan, baka nag-italicize. So, yan, paki-adjust na lang po. Yan, pakibasa ko natin po sa English po muna mga kapatid. 1, 2, 3, go basa. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams.
For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as King. Sa Tagalog po, basahin mo natin sa ang Bible Pinoy version, 1, 2, 3, go. Sinabi ni Samuel, natutuwa ba si Lord sa mga offering at handog na susunugin kung di mo naman siya sinusunod? Mas mabuti ang sumunod kaysa mag-offer ng mga handog. Ang makinig kay Lord ay mas mahalaga pa kaysa sa mga handog na taba ng tupa. Ang pagsuway kay Lord ay gaya ng pangkukulang at ang katigasan ng ulo ay kasing sama ng pag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Dahil nireject mo ang utos ni Lord, nireject ka rin niya bilang hari. Yan, ito pong ating pinag-aaralan po ay nakabilang siya sa mas malaki pong story. Kung baga kung sa technical na term ay may tinatawag tayong pericope. Yung pericope po, yun po yung grupo ng verse na dapat kabilang siya. So pag binasa niyo yung 1 Samuel chapter 15, yan po ay istorya na ang Panginoon nireject niya si King Saul. Si Saul dahil sa kanyang disobedience, sa kanyang hindi pagsunod sa Panginoon. At mamaya bibigyan mo natin yan ng mas malawak pa po na paliwanag. Tayo po yung manalangin po muna. Panginoon, kayo po ang maitaas at maluwalhati sa aming pong pagbabasa ng inyong pong mga salita. And we pray, Lord God, na ito po ay tunay na magkaroon ng kapangyarihan sa amin, sa bawat isa mong anak, Panginoon, na nakikinig ngayong gabi. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa, bagaman hindi mo nakikisama ang panahon sa amin. Salamat, Lord, for giving us strength and yung desire sa puso namin, Panginoon, na pahalagahan ang inyong pong gawain. Panginoon, bigyan po kayo ng gana sa pamagitan, Panginoon, ng paglalaan ng oras at ng panahon namin para sa inyo. Lord, we pray that you will be the center, Lord, of our service ngayong pong gabi. Kayo pong patuloy na maitaas. At tanging pinig mo lamang, Panginoon, ang mapakinggan po namin. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. So bilang ating introduction po, gusto nating i-acknowledge po na ang pagsunod po ay hindi madali. Tama po ba? Lalo-lalo na kapag tingin ko pag bata, mahirap sumunod kasi bata pa. Diba ho? Parang hindi, kahit anong pasunod mo, pag yung bata still immature, ang hirap niyang mag-gets kung ano yung gusto mong ipunto. Kaya di ba pag Sunday school, mga bata, talagang it requires you more patience para magpasunod, para mapaunawa yung gusto mong ibigay sa kanyang lesson o mga paalala. Ganyan din naman pag tumanda tayo, ibang klase din yung pagsunod pag matanda na kasi may mga tumatanda na hirap din sa pagsunod kasi tumitigas ang ulo at puso. Nagiging matigas ang puso, nagkakaroon ng pride sa puso, kaya ang hirap sumunod. Kaya sabi ko dito, obedience is not just about following rules, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin obedience dito, hindi lang po siya yung simpleng pagsunod ng batas. Halimbawa, kayong lahat dito, matuturing ba kayong masunurin just because sabi mag-service tayo ng 5:30, pag-youth service, dumating kayo, masasabi ba natin yun ay nagpapakita ng pagkamasunurin? Maraming porsyento or bahagi ng obedience natin, bahagi doon, na sumunod tayo. Pero yung obedience na gusto natin ma-absorb ngayon kung buwan ng September, ay hindi lang po pagsunod sa batas. Kasi maraming iba sa atin, magaling talagang sumunod sa batas. Lahat ng batas ng church o lahat ng rules, sabihin natin ng gobyerno na susunod mo, pero yung obedience na gusto po natin mas matutunan sa buwan na ito, it is about trusting God. Yung pagtitiwala kay Lord ng buong buo, na sa anumang sitwasyon, kaya nga kanina sa ating mga inawit, sabi doon, anumang sitwasyon o pagkakataon, mahirap man ito, madali man, Lord, pipiliin ko pong sumunod sa inyo. It's about trusting the Lord even enough to do what He says, even when it's uncomfortable, inconvenient yung mga bagay, at minsan pa nga ay confusing.
Alam niyo po, madaling sumunod, nakita mo doon, huwag tumawid kasi may namatay na. Madaling sumunod kasi alam mo na, nag-gets mo na bawal tumawid dyan dahil delikado. Tama po? E paano kapag pinapasunod ka ni Lord sa mga bagay na hindi mo maintindihan, Lord, bakit mo ako pinapasunod dyan? Hindi ko po mag-gets ang inyong kalooban. And doon natin nakikita na ang hirap palang sumunod. Paano kapag ang gusto mo, Lord, after ko kung gumraduate, ay tatahak na ako ng pagtatrabaho, magiging isang IT specialist ako. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, pinagmamadre kita. Anak, pinaglilingkod kita sa Panginoon. You will think about it, Lord, it doesn't make sense. Ang pinapanalangin ko, Lord, ay makatulong sa aking pamilya. Pero how come ang sabi mo sa akin, gawin ko tong bagay na to? And that's the time nakikita natin ang hirap pala ngayong sumunod because it's uncomfortable. Lord, mahirap sumunod kasi hindi ito convenient para sa akin. And sometimes confusing. Lord, ang sabi mo sa akin, gusto mo akong pagpalain, pero bakit, Lord, mahirap na landas ang binibigay mo sa akin ngayon? Ngayon sa ating pong binasa, we can see King Saul's disobedience. Kaya lumabas po yung to obey is better than sacrifice. Because King Saul, ang akala niya na yung pagkikip niya ng mga hayop na dapat sana'y patayin ay magiging isang sakripisyong kalubod-lubod kay Lord. Sabi dyan, King Saul thought sacrifices could cover up his disobedience. But God said, anong sabi ng Panginoon? To obey is better than sacrifice. In other words, anong nais ng Panginoon sa atin? What God wants most from us, hindi mo yung impressive acts of religion. Kasi kung pagsunod lang sa batas, the Pharisees are very good at obeying the rules. Nasusunod po ninyo, mga kabataan, nandiyan po ba kayo o ang utak ay nasa ulan? Especially nasa harapan, nandiyan po ba kayo, mga kabataan? Nasusunod po ninyo kung asa lang po tayo. Ayan, so, ang sabi dyan, hindi lang po siya pagiging relihiyoso. Kasi yung pagiging relihiyoso, kayang-kayang gawin ng mga tao, lalo na panahon ng Panginoong Jesus. They're very good at obeying the rules. Napaka-religious nila. Pero, hindi sila nagkaroon ng relasyon kay Jesus. Kaya ayaw ni Lord Jesus sa kanila. Kung pagiging obedient lang at pagiging relihiyoso, outwardly, dapat si Lord Jesus palakpakan niya yung mga Pharisees eh. Kasi lahat, miski yung araw ng pamamahinga, hindi sila nagtrabaho, hindi kumilos. Kasi nga, ang tingin nila, ang pagsunod, bawal ka talagang kumilos. Pero they didn't understand that obedience na nire-require ni Lord ay tunay na pananalig sa Kanya. Tunay na nakaugat sa relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya sabi dyan, it is more than obedience, but it is a surrendered heart. Yung puso na sinuko mo na sa Panginoon at nagsasabi, yes, Lord, I will obey you. May mga buwan pa tayo dito. Ayan, kaya sabi dyan, ito yung, kaya po ang obedience natin, it requires boldness. Naintindihan niyo po yung boldness? Na bakit ka na merong lakas ng loob? Bakit ka merong matibay na loob? Dahil requirement doon ay pananampalataya. For you to truly obey the Lord, you need to have faith sa Panginoon Diyos natin. Ngayon, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, bakit ba, ito po yung verse na nag-explain, bakit ang sabi ng Panginoon, kailangan yung i-wipe out. Kumbaga, talagang patayin lahat ng Amalekita, wala kayong dapat itira. Sabi mo dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabi ni Lord Yahweh to kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya ito, si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang Panginoon, Yahweh, ang command niya is to really fight against the Amalekites. Kasi unang-una sa lahat, the Amalekites committed a terrible sin
Talagang karumal-dumal na kasalanan po against Israel. Na noong mga panahon ng mga Israelita, ang Israel po ay napakahina and they were vulnerable. Sila po ay marurupok, mahihina po sila. Yun yung mga panahon ng Amalekita, inatake po sila. Kung bakit kinalaban? They took advantage of the Israelites' weakness. Kaya ang ginawa ko, they did those things na wala pong dahilan. Gusto lang nila ng violence and greed. Kaya ang Panginoong Yahweh ho, God hates it kapag yung strong takes cruel advantage over the weak. Kapag sila po nag-take advantage, more than po na ang Panginoong Diyos, si Yahweh ay talagang panig po sa bayang Israel, nakita ng Panginoong Yahweh how they were taking advantage of the Israelites in their weakness. Nasusunod po ninyo? Pwede kayo mag-respond, mga bata sa harapan. Kasi nahalata ko pag lumilipad yung isip eh. Nasusundan niyo po ba sa tayo pa to? Kasi itong background, pag hindi nyo nasundan, wala nang may tayo susunod. Kaya tayo we're giving context sa inyo mga kabataan. Kaya for you to further understand, 1 Samuel chapter 15, bibigyan ko kayo ng timeline sa nangyari ho. Sabi ko dito sa unang bagay, sa verse 1 to 3, nagkaroon ng commandment. Sabi dyan, there's a clear and radical command na kailangan nilang i-destroy ang Amalekites, lahat ng pag-aari nila, lahat ng tao, wala kayong ititira kahit sino. Yan ang susundan ninyo. Walang dapat itira kahit sino man, maging yung kanilang ari-arian, wala kayong kukunin sa kanila. Kasi noon pa man, every time na magkasasabak ng battle yung Israelites, every after ng battle, lahat ng kagamitan nila susunugin ng kalaban. Susunugin mo yung kagamitan ng kalaban, wawasakin mo, kasi it symbolizes talagang total destruction. Kumbaga total defeat. And more than that, pagpapakita na ang Diyos ang siyang nagtagumpay. We don't need anything about them anymore. Wala tayong kakailanganin sa kanila. Wala tayong kukunin ni isang kutsara o tinidor sa kanila. Kasi nga pagpapakita ito na ang Diyos ang nagtatagumpay sa inyong digmaan. Ay, pag sumunod na verse, sabi dito, si Saul naman, naghanda naman talaga siya sa kanyang pag-atake. Sumunod siya, hindi. Sumunod, hindi. Sumunod. Okay? Sumunod po siya. Ang ginawa pa lang niya, sabi niya, he summoned and mastered the men na sasabak sa digmaan. Okay? So sumabak sila ngayon sa digmaan. Ano nangyari ngayon? Sabi ko dito ng sumunod, the attack of the Amalekites happened in verse 7 to 9. Sumunod si Saul sa inuutos, pero ang problema ngayon, hindi nila winasak lahat. In fact, pinanatili nilang buhay si Agag, si King Agag ng Amalekita. At ang nangyari pa, kumuha sila ng mga bagay na mapapakinabangan nila, particularly yung mga tupa, hayop, yung mga kahayupan na tingin nilang mapapakinabangan. Kumbaga sa panahon natin sa Pilipino pa yun, nalibak sila. Nalibak ng gamit ng mga Amalekita. Kumuha ng mga pwede nilang mapakinabangan. So tinanong natin ngayon, sabi dito, sinalakay at tinalo ni Saul ang mga Amalekites mula sa Havilah hanggang sa shore na nasa east ng Egypt. Pakibasa niyo po verse 8. Babigyan pa kayo. Okay, 1, 2, 3, go. Verse 9 naman, sabi dyan, di pinatay ni Saul at ng mga sundalo niya si Agag. Okay? Di rin pinatay ang pinakamagagandang tupa, baka, pinakamagagandang batang baka, at batang tupa, at lahat ng pwede nilang mapakinabangan. Pero pinatay nila ang lahat ng walang silbi. So nakita niyo po ngayon mga kabataan, are you guys following? Susundan ninyo, nakikinig ba? Alatang hindi natintindihan. Kasi kung saan-saan yan, makinig kayo, naintindihan nyo? Hindi, no? Ulitin ko ha, makinig kayo kasi sayang, nakaupo pa naman kayo sa harapan. Hindi nyo naiintindihan. Inutusan ni Lord ang mga si Saul. Nasusundan ninyo, anong utos? Patay ng alin? Lahat ng mga kalabang Amalekites. Tapos, hindi lang yun, pati yung kanilang mga ari-arian. Very good ka dyan, Lord. Tama yung word na ginamit mo. Ari-arian, mga kahayupan, kailangan patayin, kailangan walang iiwan.
Ano nangyari? Sumunod sila makipagdigmaan, tama? Sumunod. Ngayon, anong bagay ang hindi sinunod? Okay, very good. Hindi nila pinatay si Haring Agag, pati yung mga bagay, mga hayop na pwede nilang pakinabangan. Si ang nakatatakot. Sa Biblia, ang obedience, tingnan natin, ano yung kahulugan ng obedience sa Bible? Yung naman maging sobrang technical sa inyo, pero to be short at maging straight to the point, sa Old Testament, pag sinabing obedience, kaakibat doon yung pakikinig, to hear or to listen. And the same time, pagdating sa New Testament, it's more than listening. Kundi you acknowledge, sabi dyan, it's not just a regular hearing, but a hearing with reverence and obedience. Kung ano yung napakinggan mo, you acknowledge, yes, napakinggan ko yan ngayon, tulad ng marami sa atin ngayon. Pwede kang nakikinig, pero yung totoong obedience na requirement sa Bible, you listen and then you take action. Gagawin mo talaga siya. Susundin mo siya. At yan ay pinag-uugatan ng ating pagkakilala kay Lord. Sabi nga sa John chapter 14 verse 15, if you love me, ano sabi mo? Keep my commands. Sa ibang salin, sabi dyan, if you love me, obey my commands. Obey my words. Sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ang ibig sabihin ng obedience ngayon. If we listen to someone, and you obey that someone, anong pinapakita nyo? Meron kayo, narinig ko na, meron kayo? Relationship. Kaya ang obedience po, kaakibat ng obedience, yan, ang kaakibat mo ng obedience natin, what we are seeing here is actually our relationship to the Lord. Diba ho? When we say obedience, it could be relationship between a master and a servant. When you say obedience to the Lord, si Lord ba, kinukonsider mo lang siyang Diyos na malayo sa'yo? O kinukonsider mo siyang Diyos na He is Lord, but at the same time, He is my Father in heaven? Susundan mo ninyo. Kumbaga, ang ating pagsunod, nakaugat sa ating relasyon sa Panginoon. Kung paano ang inyong kayong mga anak, sinusunod natin yung ating mga magulang. At ang maayos na relasyon sa magulang, nakikitaan mo ng totoong pagsunod. Diyan pa ho kayo? When parents and children, they have good relationship, hindi sasabihin ng nanay o tatay na, alam mo, Pastor Joseph, kausapin mo yung anak ko, hindi talaga sumusunod. There's something wrong with your relationship. Tama? Kapag ang mag-asawa, hindi na nila sinusunod ang isa't isa, there's something wrong with the relationship. Or vice versa, gusto ng mag-asawa, sundin mo lang ako yung asawa ng lalaki. There's something wrong with the relationship, tama mo? But when they obey each other, they submit to each other's authority, nagpapakita yun ng relationship. Tama po? In the church, you have authorities that you respect, that you obey. Bakit you obey them? Because you have a relationship with Pastor Joseph. You have a relationship with Pastor Sharon. You have a relationship with Pastor Rex. Or sino mang ating kuya na meron kayo. Because you have a relationship. Bakit kayo sumusunod kila Doc Romel, kila Ate Sheila? When they tell you something, because you have a relationship with them. More than na natatakot ka. Natatakot ako, baka pagalitan ako pag di umatin ng meeting. It's more than the obedience kasi may rule. But it's because you respect your relationship. Tama po? At the moment, hindi ka na sumusunod, kapatid, sa leader mo, there's something wrong with your relationship. The moment ayaw mo na makipag-usap sa leader mo, there's something wrong with your relationship with the person. Diba? Ayaw mo nang magpakita. Diba yan yung simula, yung sasabi mo, ayoko muna magpakita sa'yo, Julian. Tapos doon naman sisimula yan, manlalamig ka na. Kasi di na nag-uusap eh. Hanggang sa ayaw na sumunod ni Julian sa akin. Bakit? Wala na ang relasyon. Or umpisa pa lang, hindi na pagtibay ang relasyon. Kaya po yung ating pagsunod, mga kabataan, gusto natin matutunan ang pagsunod na gagawin kay Lord, nagmumula sa relasyon mo sa Kanya. Amen? Ang tanong,
may relasyon po ba tayo kay Lord? Di ba yun po ang tanong yan eh. Susunod ka ba dahil batas ng church? O sumusunod ka dahil alam mo, ito ang magbibigay ng kasiyahan kay Lord? Iba kasi yung natatakot ka lang, baka pagalitan ako ni ganito, baka ma-counseling ako, baka mapatawag ako sa mezzanine. Iba yung sa, susunod ako kasi alam ko this is what the Lord is commanding me. Kaya lang nakita niyo po sa Proverbs, the wise word ni Solomon na nagsasabi, a wise son brings joy to his father. Bakit nagbibigay ng kagalakan sa tatay? Because the son obeys the father. Nasusunod po ninyo? At sabi dyan, but a foolish man despises his mother. Ibig sabihin nun, mamang yung tao hindi sumusunod. Lalo na dito sa aspeto mo ng magulang, the parent-children relationship. Kaya sabi ko dito, ang ultimate test ng panampalataya is our obedience to Him. Kung sumusunod ka kay Lord, napapakita doon kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya, na ang pundasyon ng pananampalataya mo ay kung paano mo siya nakilala bilang Diyos. Tanungin ko kayo, ba't ka nandito ngayong gabi? Dahil pinilit ka? Dahil sinundo ka na 99? Dahil ministry worker ka? O dahil yan ay pagpapakita mo na, Lord, this is how I express my faith to you. Kaya pag kayo nagpaalam, Pastor, Kuya, ganito po, hindi ako magsiservice. It's not for me. That's how you value your relationship with the Lord. Tama po ba? Tama po ba? Nagpapakita yan kung paano yung pinapahalagahan ang relasyon mo sa Kanya. Kaya ka ngayon sumusunod na dapat pagligo, ilalaan mo yan kay Lord, dahil yun ay nagpapakita na ang relasyon mo sa Kanya, okay, I need a regular time to serve Him and to worship Him. Kaya nga maging po yung ating paglilingkod, mga kapatid, our service, whether in any form, sa ang ministry ka pa nagsiserve, it is just an overflow of your relationship with the Lord. Kung paano ka nag-o-obey kay Lord, i-obeyhin ang overflowing na ngayon nagsiserve ka. Kasi ang isang paglilingkod na walang obedience na pinanggalingan, magiging mere activity lang yan. Para ka lang nag-work. Pero narinig mo ang tawag sa akin ni Lord, maging miyembro daw ko ng worship team. Because that's the message of the Lord to me. Gamitin ko daw yung aking talento sa pag-awit at pagtugtog. And you obey. That's why sabi mo, Lord, yes, Lord. Pagka yes, Lord, susubukan mo na ngayon. Tutugtog ka, kakanta ka, magtuturo ka, mag-a-usher ka, magsusundo ka. Because it's your obedience to His calling. Nasusunod po natin. Pwede mo kayo tumango or mag-amen. Susunod po ninyo. Kaya unang bagay mo, sa ating pong pag-aaral, sige po lang yan. But both obedience, sabi mo dyan, trust God's Word above our own understanding. Ang both obedience daw po, yung ating pagsunod sa Panginoon, ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Kanyang salita na higit pa sa ating sariling kaunawaan. Kasi may mga panahon na akala mo, just because you're doing something, ang akala mo sumusunod ka na kay Lord. Yan kasi yung pag-aakala din, yung maling akala ni King Saul. Sabi mo dito sa ating scripture, but Samuel replied, nakipag-usap si Saul kay Samuel, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Sabi ko, obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Sa Tagalog mo basahin ninyo, 1, 2, 3, go. Sinabi ni Samuel, natutuwa ka si Lord sa mga offering at handog na susunodin. Kung di mo naman siya sinusunod, mas mabuti ang sumunod kaysa mag-offer ng mga handog. Ang makinig kay Lord ay mas mahalaga pa kaysa sa mga handog na taba ng tupa. Ang isip po ni King Saul, ang plano niya ngayon, he claims that he obeyed the Lord. Ang akala niya sumunod talaga siya. Pero ang sabi na dito, so thought his plan of sparing animals for sacrifice was good. Isip-isip niya, yung pagtabi niya ng mga tupang mapapakinabangan, mga baka, ay pwedeng magamit na sakripisyo, matutuwa si Lord.
Pero sabi dyan, but obedience is not about what we think, but it's about what God says. Akala mo sumunod ka kasi, Kuya, Pastor, sumunod naman ako kasi ganito eh. Hindi yun, kundi ang tinutukoy dyan, ano bang sinasabi ni Lord sa'yo? Kasi sabi dyan, Saul claims to have obeyed the Lord, pero nangyari, partial lang yung obedience niya. Hindi niya pinatay si Adam, yung king ng mga Amalek, and he allowed the people, yung mga kasama niya, na magkumuha ng mga bagay na pwede lang makuha. Pero ang rule kasi, wala kayong iiwan dyan. Wala kayong kukunin. Ang akala nila, it's okay. Akala nila na yung pag-iisip at plano that will satisfy yung sarili nila ay magiging katumbas ng pagsunod kay Lord. Pero remember this, obedience gives meaning to service. Kapag tayo po ay sumusunod kay Lord, yung pagsiserve natin becomes our worship to Him. Susundan mo ninyo, halimbawa, ikaw ay nasa ministry, pero sumunod ka lang talaga sa tao. Hindi ka naman talaga sumusunod sa Diyos. Hindi po yan masasabi, sumunod naman ako, Lord ah. Ginawa ko naman po, Lord ah. Diba minsan ganun tayo, ginawa ko naman eh. Pero laging mayroong tinatawag na partial obedience. And lagi sa Bible, partial obedience is equal to disobedience. Total or complete disobedience. Kaya sa ating paglilingkod, naisip ni Saul, I will serve the Lord sa pamamagitan ng mga sakripisyong ito. Pero tandaan natin, obedience comes first bago ang pagsiserve. Kaya sabi ko sa mga baguhang 99, may mga bagong tayo 99, palakpakan na natin yung ating mga bagong 99. Pwede ba naman yung mga bagong natin 99? Pero nga kayo guys, yung mga bagong napilitan, ay di ba napilitan? Sumunod pa na yan. Kayo yung mga bago natin 99 na kakasal pa kayo. Ayan sila, yung mga bagong 99 na pinili. Sige po, puro kayo. Yan. Yung iba dyan napili, yung iba naman dyan, habang napipilitan ay sumusunod. Hopefully sumusunod sila. Sabi ko nga sa kanila lagi, kasi may iba nito dyan, gustong mag-Sunday school. Meron naman gustong mag-worship team talaga. Pero sabi ko sa kanila, lahat ng nagsiserve ng mga ating kuya nyo, na dumaan muna sa 99. Kasi naging training ground nila yung 99. Bakit 99 nagiging training ground? Ang 99 kasi, Sumusunod ka pa eh, no? Kasi yung mga bata, alin, makukulit, tama. Makukulit yung mga bata, pero sila yung mga tao na hindi naman nakikita sa harapan. Sila yung mga taong behind the scene na nasusundo ng, kanina nasundo sila ng umaga, nasundo din ng hapon para lang mag-follow up. Sila yung mga taong hindi nakikita, hindi pinapalakpakan, kumbaga hindi nakikita talagang nagkikilo sila. Kumbaga, whether people see them or not, they need to do their service. Kaya ang training doon, kaya ka ba sumusunod? Sumusunod ka ba dahil instruction ka o dahil whether people see me or not, magsusundo ako. Kasi kanya-kanya ng area eh. Wala naman ako way para makita nagsundo kaya talaga itong mga to o hindi. Magsasabi lang sila, sundo, Dave, ganyan-ganyan. Sabi sila ng oras ng sundo. Hindi mo alam kung totoong nagsusundo yan o umiinom lang ng soft drink si Dave doon sa kanto at sabi, nagsundo po ako, ganito, ganyan. Hindi natin alam. Pero that's what we call, you obey the Lord. And because you train yourself, I will obey the Lord more than what people commanded me to do. Doon ka natin train ngayon. Para pag sumama ka na sa mas malaking ministry, na may tao nang nakatingin sa'yo, may tao na talaga nag-check sa'yo, people notice your service, hindi ka na tumitingin sa tao, kundi ang paglilingkod mo, nakaugat sa pagsunod mo sa Kanya. Amen po ba? Nasusundan mo ninyo? Kaya sabi ko sa kanila, ang paglilingkod, it doesn't matter whether you serve in any ministry. Ang nagpamatter dyan, nag-ugat ba yan sa obedience mo muna kay Lord? May ibang sinasa ministry nga ng ganito, pero baka naman naglilingkodan yan. Kasi, nandun kasi yung mga kaibigan ko, hindi ka na masaya. Pag wala yung kaibigan ko, hindi ako mag-serve. Kung saan yung kaibigan ko, nalipat siya 99, nalipat din ako. Kung sa worship team siya, sa worship team na rin ako. Naintindihan niyo po yun? Yung obedience natin, dun muna, nauuna muna yun. Kaya
sabi ng Panginoong Jesus mismo, siya ang nag-model doon sa John chapter 6 verse 38. Nang sabi niya doon, I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Ibig sabihin, bago siya nag-ministeryo, it's not because, alam mo yun, may nag-utos, meron siyang sariling plano, that's why He did all the ministry, but it is the will of the Father He's fulfilling to do. At yun po yung greatest act of service na ginawa ng Panginoon Jesus, ang sumunod sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya He became obedient hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Amen? Kaya po, paulit-ulit na paalala po ng Biblia sa atin, kinakanta pa natin to trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all our ways, submit to Him, He will make our path straight. At tandaan mo natin, makakasunod tayo kay Lord kung kilala natin ang tinig ng Diyos. Kasi sabi mo ng salita niya, basahin mo natin ng sabay-sabay, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Sabi sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Tayong mga kabataan, mga anak ng Diyos, kilala ba natin ang tinig ng ating dakilang pastor? O tinig lang ni Joseph ang kilala mo? Tinig lang ni ganitong ating kuya ang kilala mo? O tinig lang ni ganitong pastora ang kilala mo? At alam niyo po, amazingly, meron ng video sa YouTube, pwede nyo i-search yan. I will show this to you. Prepare na ng audio ng computer. May ano yan, may video tayo next one. Na pinag-aralan nila na ang mga tupa, talagang may kakayahan silang makinig sa tinig ng kanilang mga pastor. They know kung kaninong, alam mo sa mga aso, pero yung aso kasi namin, kalagkarin eh. Yung aso namin si Kochi, kahit sino nilalapitan. Pero ang mga tupa, they have this characteristic na susundin lang nila yung pastor nila. Let's watch this po. Bilang patunay. Diba? Ganda. Ipin. Pwede pa natin yan. Kung wala dun sa folder na binigay ko, meron itong video dun. O, yan. Okay. Okay, ayan. May mga ganyan talagang pagkakataon, may gumagaling video, Dahil sa isaw silang pastulan, and there were sheep, di ba mo? Ay, yung mga tao, tinatry nilang i-imitate yung pastol. One more time. Pwede ba? Bakit ko naman tao? Yeah, this is now the farmer, the shepherd po. So yun po, yung pagpapakita daw, try to search other din. Nag-search ako kanina sa YouTube, no, para mapatunayan. At ganun nga talaga. Yung mga tupa, ganun talaga sila. Kahit busy pa silang kumakain, pag tinawag sila ng kanilang pastol,
kahit nilang iwan yung kinakain nila o yung anumang pinagkakabisihan nila to come to the shepherd. Kaya mahalaga na kilala mo dapat ang tinig ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Mahalaga na na-exercise mo na mapakinggan yung tinig ni Lord. Eh, paano mo magagawa yun? Eh, wala namang panahon ngayon na tulad ng Old Testament siguro na, Abraham. Hindi mo naririnig gano'n. Baka kapitbahay mo lang tumatawag, Jeremy, baka mama mo. Diba? Pero kailangan makikinig ka paano? Sa panalangin. Nagpa-practice ka bang manalangin at nakikinig kay Lord? Nasusunod po ninyo? Do you practice listening to the voice of the Lord so that you can obey Him? Para mapakinggan siya, and when you listen to His voice, bakit ngayon makikinig? Para lang, uy, ang ganda ng boses ni Lord, nakakatuna ka ito. Ganun ba? Hindi. You want to listen to His voice so that you can obey Him. Tama po? What's the sense of listening to Him? Lahat ng pinakinggan na tinig ng Diyos sa Biblia, sumunod sila. Nalala nyo? Lahat ng kinausap ng Panginoon, mayroong expectation ng pagsunod ng mga tao yun. And sa Biblia ho, may storya ko tayo na when we listen to the Lord Jesus, His command, He can do amazing things when we obey Him. Kapag tayo sumunod sa Kanya. Alam ko pamilan na kayo dito, and we want to review this story ng mga tao noong panahon. Ito po yung the miracle of 5 loaves. Itong nasa bibig ko. At hanggang 5 loaves and 2 fish. Alam niyo yung miracle ng feeding, the 5,000, di ba ko? Ayan. And I'm so amazed din while studying this again, na yung mga tao, nangyari yung miracle because of may factor ng obedience doon. Di ba, maalala niyo, may storya, ang Panginoong Jesus, sabi ng mga alagad doon, sabi ko dito, Matthew chapter 14 verse 16, Jesus replied, they do not, sabi dyan, dito muna tayo, sa verse 15, that evening, sabi dyan, that evening, the disciples came to Him and said, this is a remote place and it's already getting late. Ano sabi mo ng mga disciples? Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves. Kasi nga yung mga tao, gutom na, kakapalo kay Jesus, gustong makinig kay Jesus, gustong maranasan ng Panginoong Jesus, they got hungry. Kasi nga, magdamot siguro silang follow naglalakbay. And sabi mo ng mga Bible scholars, there were around 15,000 people following Him. Imagine mo po yung 15,000? O ilang ganito kaya yung 15,000? O ilang Araneta Coliseum kaya yung 15,000? And ang mga tao, anong problema nila ngayon? Ang problema ng mga disciples, gutom yung mga tao. At ang naisip nila, pauwi na lang natin sila. Total, malang nangyayari dito, libo-libong tao to, gutom sila. How can we find a solution? Pero tingnan natin kung ano pong mangyaring obedience dito. Ang Panginoong Jesus nag-reply. Kasi for the disciples, their problem, there's no food. And it's a huge problem. Tama ho? Malaking problema ho yun. Wala naman silang restaurant doon, walang karinderya. Buti sana kung nasa Tondo sila, nasa Ugbo, mag-food trip. Sige, mag-food tripin mo na lang sila. Walang ganon, they were in the wilderness. At ang solusyon nila, bawin na lang natin. Ito tayo, wala tayong magagawa. Pero sabi ng Panginoong Jesus, they do not need to go away. At ang sabi ni Jesus, you give them something to eat. Kung ikaw sabihan nun, bigyan mo nga ng makakain yan, ano nararamdaman mo? Pakasakit nito, 15,000 paano mo mapapakain yan? Pero dito natin nakita that we need to obey the Lord so that He can perform the miracle. You will experience His power. Kaya sabi ng isa pang disciple, another of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Doon na natin nakita yung story na may isang bata na meron siya dala-dala na small barley loaves and 2 small fish. Kaya nakita natin dito, kapag tayo po, ito yung sinatawag ng economy ni Lord. Kapag tayo po nakatingin sa resources natin, it's hard to obey. Pero paano ko susunod? 10 piso na lang itong pera ko dito. Paano ko susunod doon? Hirap na ako sa buhay namin. Paano ko susunod sa'yo? When we look at our resources, our situation, really it's hard to obey. Because it doesn't make sense.
Pero when we look at the Lord, yung kaya niyang gawin, yung resources na meron siya, everything is possible to the Lord. Kasi the moment na siya may iutos sa'yo, may ibibigay siyang paraan para makasunod ka at mangyari yun. Amen po ba? Kaya ang nangyari o sumunod nangyari. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. Panginoon, ito lang meron tayo. Kung ikaw din, bata ka, di ba? Ikaw halimbawa yung bata na yun. Ang dala-dala mo, yung pagkain mo na yan, yung lunchbox mo, na tinapay na yan at saka isda, at napakarami. Bibigay mo ba ang Lorinig? O talaga naman, ikaw yan eh. Hindi. O hindi mo bibigay kasi, Lord, anong mangyayari? Anong gagawin mo dito, di ba? Kainin ko na lang to, 15,000 to. Ano yan? Ano na lang? Alikabok na ang kakainin namin? Di ba? It doesn't make sense. Pero sabi ng Panginoon Jesus, halika dito, bring them here to me. Dalhin mo yan dito. Bakit? Kasi sa tingin ng tao, napakahirap ng bagay na yun. It's impossible. Pero when you obey Him, the little boy obeyed. Okay? Dinala ko yung pagkain ng bata. At ano nangyari mo ngayon? He directed the people to sit down on the grass. Kinuha ko yung 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven. Ano ibig sabihin nun? Tumingin sa langit. Uy, galing mag-translate. Galing mag-translate. Tumingin sa langit. At nanalangin, ibig sabihin, pinagkatiwala sa Panginoong Diyos Ama. He gave thanks and broke the loaves. Anong ginawa ko? He gave them to the disciples and the disciples gave them to the people. Ano pong nangyari ngayon? They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Ilan daw po yung natira pa? 12 basket na punong-puno pa. And then dahil sa pagsunod ng mga alagad sa utos ni Lord, kahit na it doesn't make sense. 15,000 ang pakakainin, kukuha kami ng 5 tinapay at 2 isda. But when the Lord commands you to do something, you need to obey so that ipakita niya yung kakayanan ng gawin yung bagay na yun. Pag may pinagawa sa'yo si Lord, kung tingnan na hindi ko po kaya, Lord, ito lang yung meron ako. Tingnan mo, bakit kaya pinapagawa ni Lord? Pag pinagawa niya sa'yo, may ibibigay siyang paraan sa kaparaanan niya. Sa ekonomiya na meron siya. Anak, 5 piso na lang yung pera mo dyan. Sumunod ka lang, pumunta ka ng church. Baka may magamot sa 50. Di ba? Hindi mo alam how the Lord will work. Di ba po? Pinapasunod ka ni Lord to do the ministry. For it doesn't make sense, Lord, puno-puno na yung schedule ko. Hindi ko na kaya. Pero pag sinabi ni Lord na gawin mo, gagawa ang paraan ng Panginoon upang maipakita yung kapangyarihan na meron siya. At ang maganda mo dyan, nabusog silang lahat. At labis-labis pa, nag-uumapaw pa. And sabi dyan, the number of those who ate was about 5,000 men. Lalaki lang. Besides women and children. So napakadaming tao nun. Imagine nyo, and that's the power of obedience. Kapag sumunod ka kay Lord, mararanasan mo kung paano siya kikilos. Paano mo mararanasan kung di ka susunod? Paano mo mararanasan yung pagkilos ng kanyang kamay kung susundin mo lang yung sarili mong plano? Kung susundin mo lang kung ano yung naging logical that will make sense to you. Kaya nga po, right after that story, sa narrative po ng Matthew din, Matthew chapter 14, anong nangyari mo dyan? Immediately, Jesus made the disciples get into the boat. Nakita nyo yun, nagkaroon ng miracle ng 5,000. Ito na naman, another obedience na story. Si Jesus, take note of what happened. He made the disciples get into the boat. Pinasakay niya sa bangka yung kanyang mga disipulo. Diyan pa mo kayo? Ano sabi dyan? And go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. Kasi nga, sumusunod yung mga tao, dismiss na yung crowd. At siya naman ngayon, sabi ko nga si Lord, siguro ito yung mga moment na nakakapagod, ang daming sumusunod na tao, gusto ko maging alone. Kita niyo yun? And sabi dyan, he went up on a mountainside by himself to pray. Kaya yung kapangyarihan ni Lord, to do miracle
miracles, it's coming from the power ng panalangin. So, nangyari dyan, that night, he was there alone. So, what happened sa mga susunod na verse? And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Imagine na po yun, mga kabataan. Pinasakay ka ni Lord doon sa barko, sa bangka, and then all of a sudden, doon kayo sa gitna ng laot, biglang nagkaroon ng matinding hangin, may isang bagyo na kinakalaban yung bangkang sinasakay mo nila. Anong sumunod na nangyari? Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him, anong sabi ng mga alagad? Ano? It's a ghost! Ganun ang sabi. Sabi na, it's a ghost! They were terrified. May multo silang nakita. Diba? Totoo ba yung mga ghost? Ghost project? Oo, totoo yan. It's a ghost! Sabi niya, they said and cried out in fear. Takot na takot sila. Kasi nakita nila ngayon, akala nila si Jesus na naglalakad ay isang multo. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa buhay natin na, Lord, pinasunod mo ako, sumakay ako sa bangka, pero bakit naman agad-agad may storms sa akong pagdadaanan? Lord, sumunod ako sa kalooban mo, pero bakit agad-agad may nangyaring pangit sa pamilya ko? Bakit ganun? Nahirapan ako agad? Bakit ganun, Lord? Bigla na lang hindi ayon sa kagustuhan ko yung nangyayari. Bakit po? Because the Lord wants to do something in your life na gusto niyang maranasan mo. When you obey. Naintindihan po natin? Kaya obedience, hindi laging, nag-obey ako na dapat prosperity agad, ha? Lord, sumunod ako sa'yo, dapat maging hawang buhay. It's the total opposite of what happened here. Kaya nangyari mo. But Jesus immediately said to them, anong sabi ng Panginoon Jesus? Take courage, it is I. Do not be afraid. Sabi ng Panginoon Jesus. Lakasan mo loob ninyo. Ako to. Ako to. Huwag kayong matakot. Ngayon si Pedro, di ba? Out of the 12 disciples, it's only Peter na nagsabi nito. Si Peter talaga kailangan natin magkaroon ng Peter-like faith na, Lord, kung ikaw yan, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water. Sabi, Lord, kung ikaw yan, Jesus, palakarin mo nga ako sa'yo, pupunta dyan sa'yo. Ano sabi ni Lord Jesus? Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Kaya bakit kaya si Pedro, he asked Jesus na sabi sa ibang salin, Jesus, command me to walk to you on the water. Sabi niya, tell me to come to you. Kasi alam ni Pedro na he's aware that if it is Jesus who gives the command, he knows that he will provide a way para ma-fulfill yun. Nasusundan po ninyo? Pag si Jesus ang nag-utos, walang imposible sa Kanya. Imposible sa paningin ng mga alagad. Paano ko lalakad dyan? Pero pag si Jesus ang nag-command, posible sa Kanya yun. Gagawa siya ng paraan. Kaya pag sinabi sa'yo na, Hana, maglakad ka sa Pasig River, huwag kang maglalakad. Kasi hindi naman command ni Lord. Pero pag sinabi ni Lord, anak, gawin mo to. Gawin mo yan kasi command ni Lord yan, mahirap man sa paningin mo. Imposible man sa paningin mo. He will make a way para maisakatuparan yung command na yun. Anong requirement ni Lord? Just for you to obey. And Peter obeyed, hindi. Sumunod ba si Peter? Sumunod ba si Peter? Sumunod. Anong nangyari? For us to obey, ano makikita natin dyan? We need to just get out of our boat. Kailangan natin umalis sa ating mga bangka. Kasi komportable sa bangka eh. Tama? Umuulan, malakas ang hangin. Sino magtitrip na maglakad sa tubig? Diba? Kaya pag nakita niyo yung portrayal noon sa mga pelikula, yung hangin sobrang lakas. Imagine mo yung bagyo, tapos wala lakad ka sa tubig. Hindi. Malulunod. Lalo na gitna ka ng ano yun? Ng dagat? Ng body of water. Nakakatakot yun. Madilim pa. Pero sabi ni Jesus, do you want to experience my power? Get out of your comfort zone.
Get out of the boat. Obey me. At sumunod naman si Pedro. Yun. Susunod tayo kasi, oy Lord, thank you. Susunod ako. Pero alam niyo, pag sumunod tayo, hindi madali. Masusunod ninyo? Hindi laging madali. Kaya, huwag kang sumuko agad. Ang dami sa inyo, mabilis sumuko. Onting pagod, ayoko na po. Onting ganyan, ayun na po ako. Onting ganyan, ayun na po. Pag susunod, mahirap talaga kaya ang nangyari kay Pedro. But seeing the strong wind, saan siya tumingin? Saan siya nakatingin? Basa, saan nakalagay? Seeing the strong wind. Nakatingin siya ngayon sa malakas na hangin. At sa alon, ang nangyari? Natakot siya. Takot muna, he became frightened. He became frightened and beginning to sing. At sumigaw siya, Lord, iligtas mo ko! Help, save me! Walang lifeguard. Yun po yung nangyari when we obey, agad-agad may makikita ka, ay, ano yan? Ay, ba't ganyan si ganito? Ay, bakit si ganyan ganito? Bakit yung ganito namin ganyan? Ganito. Lahat na pwede mong makikita mo. So, ano nasa boat mo ngayon? Pinapaalis ka ni Lord doon eh. Pinapaalis ka niya sa boat mo ng sinful relationship. Maraming sinful relationship yan. Relationship na hindi gusto ni Lord. Alisan mo yan. Something na ginagawa mo masama, nagiging habit mo, alisan mo yan. Kaya hindi mo ma-experience si Lord, hindi mo inaalisan. Komportable ka na eh. Madali na sa'yo eh. You get used already to it. Kasi sabi ng Lord, you want to experience me? Alis ka dyan. Pero pag umalis ka ngayon doon, you see the strong wind. Lord, paano? Sabi ng ganito ko, Lord, sapatin yan, ba't ganito sila? Kaya nga, if you fix your eyes on Jesus, it's very simple. No story na yan. If you fix your eyes on Jesus, you will not sink. Hindi ka lulubog. And many Christians, they get discouraged because they look at the situation. They look at people. They get offended because of this guy, because of this person. Alam niyo, factor mo sa atin yun, pero kapatid, huwag kang tumigil sa panampalataya dahil lang sa tao. Huwag kang titigil kay Lord dahil lang may nakita ka. Kasi tandaan mo, kahit saan ka pa pumunta, laging may makaka-offend sa'yo. Your pastors can offend you, your friends can hurt you. Punta kang Victory, may makikita ka din doon. Punta ka CCM, may mapapansin ka pa rin doon. Punta ka ng Journey, may makikita ka. Masasaktan natin ang isa't isa. Madidisappoint at madidisappoint tayo sa isa't isa. Mabibigo natin ang bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, masasaktan kita. Sinampas ako. Masasaktan natin ang isa't isa. We will get offended. Alam mo naman doon si pastor, pinahiya ako. Bakit naman si ganito? Hindi naman ako na-appreciate. Bakit naman yung ganito, yung aming ganyan, yung pastor namin hindi marunong magturo? Bakit naman si ganito? Sa ministry namin, siya na lagi pinapaguran. Bakit si ganyan? Alam niyo, marami tayong makikita. Pero remember this, how you behave, dapat ganitong attitude natin, how you behave will not affect me from obeying God. Masusundan niyo po yun? Paano tayo mag-behave sa isa't isa? Hindi dapat kayo magpa-apekto doon. Hindi tayo dapat matinag. Huwag ka doon tumingin. Kaya mga kapatid, anong testimony ang mabibigay natin sa ating mga kapatiran or sa future family mo? Na anak, alam mo ba? Sa kabila ng paghihirap ng pinagdaanan ko, hindi ako tumingin sa tao, hindi ako tumingin sa bagay, hindi ako tumingin sa sitwasyon ng church, hindi ako tumingin sa problema ko, kundi Lord, alam mo anak, I just fix my eyes to it, kaya ganito tayo ngayon. So remember, we can always look at the wind, we can look at the waves, pero in this narrative, if you look at Jesus alone, you can walk on water. It's impossible. Sino magiging posible ba yan? Even physics cannot prove that. But kay Lord, supernaturally, He can do that. Pag tayo po'y titingin lamang sa Kanya, kung tayo po'y makikinig sa Kanya,
And if we offer our whole life to Him. Amen po? Kasi sabi mo sa tabi mo, masasaktan man kita, masasaktan mo ako, sabi mo, masasaktan mo ako, pero kay Lord lang ako titingin. Kaya iba sa atin, kung saan tayo natingin. Ngayon po, bago tayo magpatuloy sa ating second point, gusto ko makarinig kayo ng isang testimony. Biglaan ko pong pinakiusapan ng ating pong Ate Sheila para sa kanyang testimony. How the Lord spoke to her at paano siya nag-respond in obedience to that message from the Lord. So, palakpakan natin si Ate Sheila. Masasaktan po. And sa magandang gabi po sa atin pong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, kung meron man, sana wala. Ako si Ate Sheila, at ako po ay narito pa rin sa bilang full-time staff. So it was sometime in July, sa kasagsagan ng sunod-sunod na Korean visitors, when I decided to go up sa Prayer Mountain. Naisip ko kasi, since 33 na ako, I need to ask the Lord kung ano ang will niya sa buhay ko. And kung talaga bang kalooban pa ng Diyos na magpatuloy ako as a full-time ministry worker ng ating simbahan. So I also had thoughts of resigning, especially kapag nagsiscroll ako sa social media at nakikita ko yung post ng mga batchmates and friends ko from my previous jobs na nag-travel, medyo maganda ang buhay, medyo malaki ang sinasahod. In short, sumakses na sila. Tatanong ko, kailan kaya ako, Lord? So fast forward sa month of August. Natapos lang lahat ng Korean visitors at decided ko talaga ako to go up sa Prayer Mountain ng August 25. I even nagpaalam pa ako kay Pastora ng Monday ako aakyat, Friday ako nagpaalam sa kanya. I said, aakyat po ko ng Prayer Mountain kasi gusto ko pong malaman kung ano yung will ng Lord sa buhay. So I went, ang decision ko ay pumunta doon for 3 days prayer and fasting. Pero few days before, medyo worried na ako kasi I have nothing in my pocket kasi wala talaga akong pera. At hindi ako makakapag-book ng accommodation kung wala akong pangbayad. So I was thinking na mangutang, pero hindi yun inalaw ni Lord. Surprisingly, maagang dumating yung allowance namin, kaya nakapagbayad ako. So from there pa lang, nakita ko na it's the Lord's plan talaga na mag-prayer and fasting ako. So when I was preparing to go to Prayer Mountain, wala akong idea on how to fast and pray nang mag-isa. Dahil it was also my first time. So nag-asa ko ng help sa AI to make devotional kahit habang nandun ako. So day 1, it suggested surrender and cleansing. Day 2 is renewal and revelation. And empowerment and breakthrough naman sa day 3. Kaya when I arrived sa Prayer Mountain, pagdating ko po doon, dumiretso agad ako sa prayer set after ko mag-check-in. Kasi ako lang mag-isa sa dorm at merong 36 na beds. So, nung nasa Prayer Mountain ako, I followed yung Devo guide na surrender and cleansing. So, habang nasa prayer set ko ako, I prayed and cried to the Lord and humbly asked for His forgiveness sa lahat ng kasalanan ko. Actually, inisa-isa ko kay Lord ng mga kasalanan ko and ask for His forgiveness sa bawat isang yun. And I even ask forgiveness sa mga kasalanan na hindi ko na po matandaan. So I remember ending that prayer asking for Him to speak to me. So I was expecting pa nga na in my silence, tagal ko nakikita sa quiet moment, marinig ko yung boses niya, pero hindi ganun yung nangyari. That same day, hindi ako makatulog, so I decided na magbasa ng Bible. Pag buklat ko, I was led to Isaiah 58, and while reading, I was reminded by the Lord on what fasting is really about. Hindi lang siya sa pagsusuppress ng gutom. It's about praying hindi lang para sa kagustuhan mo, but also for the people that is around you. I ended day 1 with a prayer na hindi lang para sa sarili ko. So I also prayed for other people. The next day was the highlight ng aking fasting. Finalo ko pa rin yung devotional guide, and I prayed sa Lord to speak to me. Kasi iniisip ko, marinig ko yung boses niya. Habang nagbabasa ako ng book sa Job, I realized na hindi lang pala dapat sa repentance na natapos.
I realized na dapat I have to make a promise or a covenant kay Lord and make sure na hindi ko na ulitin yung mga bagay na inili ko ng tawad sa Kanya. And so, I prayed. After that, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi ako makatulog, hindi ko po alam kung bakit. I tried na magpaikot-ikot sa higaan dahil ako lang mag-isa. Umupo, nagbasa ng Bible, umikit, pero hindi pa rin ako nakatulog. So, ginawa ko nung hapon, binalikan ko po yung binigay niya sa aking message sa Isaiah 50. And doon, habang binabasa ko siya, I was reminded kung ano at sino dapat talaga yung mga pinapanalangin ko. Kasi I have also burden po, hindi lang para sa sarili ko or sa kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko, but I also have a burden para sa ministry and sa family. So I tried hard habang nag-pray and really asked Him to speak to me. And this time, hindi ako binigo ni Lord. Pero hindi ko pa rin narinig yung boses niya. While praying, my hands started to move na hindi ko naman kinokontrol. Nakapikit lang po ako. And I felt na yung kamay ko, meron siyang force na kung saan pupunta yung kamay ko. Hindi ko siya nararamdaman kapag hindi ko po alam. Hindi ko siya nararamdaman yung force kapag parang gusto ko lang siyang maramdaman. Na parang, try kong gano'n. Hindi. Pero siyang ibang force na parang namamagnet ko kamay ko kung paano mo siya dapat na mag-move. And sabi ko sa prayer ko, Lord, parang si Peter kanina, if ikaw talaga to, speak to me. I am listening. Kung ikaw talaga tong reason, bakit gumagalaw tong mga kamay ko, then speak to me. Wala pa rin po. Gumagalaw pa rin yung kamay ko. And yung prayer na yun ay nasa isip ko. Sabi ko kay Lord, gamitin mo tong mga kamay ko to speak to me through your words. Gamitin mo yung Bible ko to speak to me. Pero nung mga time na yun, iiinaw pa ako. So sabi ko kay Lord, nag-instant ko yung prayer ko, nag-CR ako, pagbalik ko, tumingin ako sa labas ng room. Umuulan, gabi na ako, padilim na mga 6 p.m. na. And I was looking at my hands. Feeling ko, may force yung kamay ko, na hindi ko siya na-explain. So ginawa ko, I went back to my room po. Nag-pray po ako ulit. Pero this time, kinuha ko yung Bible ko, tinabi ko sa akin. Habang nag-pray po ako, naulit, gumalaw yung kamay ko. Then I was really speaking to the Lord. I was telling Him, the Lord, speak to me. I am here. I am listening. Nung gumagalaw lang po yung mga kamay ko, ang ginawa niya, inabot niya yung Bible na nasa tabi ko. Nakapikit pa ako, sakto yung pag ganun eh. Saktong, ayan yung Bible ko. Kinuha ko siya. Noong una, nag-hesitate ako tumilat. Pero, naramdaman ko kasi na yung gilid ng Bible, yung pages, mula umpisa, lumalakad yung daliri ko hanggang sa papuntang New Testament. Nung kusang binuklat ng kamay ko yung Bible ko. So, ang nangyari, yung kamay ko, pinopoint yung mga words sa Bible. Sinkusa siyang gumagalaw, binagbabasa siya. Kapag hindi yan, ito-turn yung page. So, babasahin, mag-move, ganyan, tapos ito-turn yung page. Hanggang sa, it-stop po sa 1 Corinthians chapter 1, verses 4 to 9. Sabi doon, it emphasizes yung verse 9. Sabi dyan, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Ayan. So, nung binasa ko yan, yung daliri ko, paulit-ulit siyang dumadaan sa verse 9 ng Bible, ng paganyan. I was really crying na to the Lord na alam ko, it is Him who called me. So, hindi ko na dapat questionin kung siya ba talaga yung tumawag sa akin. Pero dahil makulit ako, I have a lot of questions in mind. I asked the Lord, sabi ko, Lord, will mo ba na mag-serve pa ako sa ministry ng full-time? Kasi before po ako umakit ng Prayer Mountain, I was receiving invitation po for an interview sa mga BPO companies.
So sabi ko, gusto mo ba? And the Lord answered me through His word. Pero doon, pinakita niya po sa akin na anak, ito yung weakness mo. Tinurn uli ng kamay ko yung pages ng Bible ko. Na was brought to 1 Corinthians chapter 10. And doon pinpoint niya, ito ka oh. Ito yung problema mo nung nagtatrabaho ko pa sa BPO eh. Babalikan mo pa ba? I was really crying na, Lord, ito talaga ako. So hindi mo talaga will, sabi ko. Hindi mo ba talaga will na bumalik ako? Magsiserve pa rin ba talaga ako? Tinanong ko ulit kung magsiserve pa rin ako. And dinala ulit ako ni Lord sa ibang Bible verse. Doon binigyan niya ako ng time frame kung hanggang kailan po ako magsiserve sa Panginoon. I-clarify ko pa nga kay Lord noon kung, ano ba Lord, meron akong isang taon, isang taon lang po ako nag-work as a full-time ministry, sa full-time. Sabi ko, isang taon na ako Lord, counted pa tong isang taon, bumalik ulit doon sa verse, ito talaga, yung time. Ang daming questions ko na nasagot during that time. Alam niyo ba pinaka-amazing? 33 na ako, di ba po? I even asked the Lord, Lord, may prepare ka bang someone for me? Ay, kinilig ko. Sabi ko, may prepare ka bang someone for me? O baka single na talaga ako forever. Baka kasi I was called for pagiging celibate. Pero He's really specific to answer that there is somebody prepared for me. Very specific answer. Pero syempre, hindi naman yung diling lang sa akin, dapat doon din sa tao. So, hintayin natin yung panahon yun. Going back, dahil sinagot ni Lord yung mga panalangin ko at yung tanong sa isip ko bago po ako makiyan, kung will ba ng Lord na magpatuloy po ako sa ministry, here I am. I know that there will be a lot of challenges along the way, and it's never going to be easy. Pero He already gave me His words sa 1 Corinthians that He will keep me firm to the end, and He is faithful who called me into His fellowship with His Son, Jesus Christ. To God be the glory. Ayan. The reason why I asked her po na mag-testify dahil gusto ko mapakinggan po ninyo mismo coming from a kapwa Pilipino na marami po sa ating pong mga ating kuya, hindi din karami, especially our mga full-time staff, ay gumagawa ng mga ganitong desisyon, hindi dahil they're not able to work outside, but they have the ability to work outside, pwede mong magtrabaho, anytime pwede mong mag-apply sa labas. Pero it's not about, hindi mo ganun eh. Kapag naka-Lord ka na, hindi ka basta-basta mag-take ng step na hindi mo kinukonsulta kay Lord. Kaya ho, we're thankful to the Lord na kahit mahirap, di ba ho, nakita niyo naman yung hard work din ng mga ating kuya niyo, lalo na sila Ate Sheila sa Sunday School, sa paglilid ng children's ministry, hindi mo madali. So kung tutuusin, napakaliit lang mo ng sahod kung kukumpara mo sa labas. Pero it's really not about what we want, but how do we obey the Lord? Kung paano natin siya sinusunod. At naniniwala ko, ano man yung revelation ng Diyos kay Ate Sheila, ito yung mula sa Panginoon. At we want to also pray for her. Na talagang makasunod po siya hanggang sa dulo. At ganun din po tayo mga kabataan. Bakit natin yung pinapakinggan? Kasi hindi naman porket tapos ka sa college, laging ang sistema, ikaw ay hahanap ng trabaho. Boys at the back, are you listening? Or you have your own, makinig muna. Tayo po ay binibigyan po ng chance ni Lord to really seek His will. Talagang kilalanin siya, ano ba yung gusto niyang ipagawa sa atin. At ganoon yung gusto din natin matutunan ng bawat sa inyo. Na hindi na magtrabaho sa labas para kumita ng pera. Kasi alam niyo po, ganoon yung panalangin ko for our young pro din. Na bawat isang young pro, hindi lang magkaroon tayo ng young pro people, mas marami pa na ang goal hindi lang para mag-success, hindi lang para magkaroon ng trabaho, but to really obey the Lord at maging isang tunay na kabahagi ng ating iglesia sa paraang nais ng Panginoon. Kaya minsan papalakpakan natin ng Panginoon para po sa buhay ko.
Ate Sheila. Ayan. Sana mo kayo din mga kabataan, ganun po yung ating po maging puso sa Panginoon. And as we obey Him. Kaya tandaan natin, even in the Bible, as we continue na si Noah, nakitaan din mo siya ng pagsunod. Sa kabila ko ng ang thought niya, nung panahon mo na yun, sabi mo diyan, di ba ho, Genesis chapter 6, si Noah po nakitaan ng Panginoon ng kakaibang ugali, yung lifestyle niya, iba siya sa mga tao, dahil yung mga tao nung panahon na yun, ay naging wicked na, masama. Kaya gusto nang bunawin ng Panginoon through flood. At nag-instruct si Lord kay Noah ng mga dapat niyang gawin. Bumuo siya ng isang arko, ganito yung haba, ganito yung laki, ilang yung hayop na isasakay niya. And sabi sa verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Sinunod daw ni Noah lahat ng sinutos ng Panginoon sa kanya. Pero take note of this mga kabataan na noong panahon na yan, according to Genesis, and if you also ask resources, kahit si AI, tanongin niyo pa sa ChatGPT, that was the only time in Noah's day na yun yung first time nagkaroon ng pag-ulan. Sabi mo ng Genesis chapter 2, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat, sabi dyan, hindi pa nagpapaulan doon ng Panginoong Yahweh. So in short, people back those days, they had no idea what rain is. Hindi na alam ano ba yung ulan. Ano ang sistema ng pag-ulan. Pero para kay Noah, nung inutusan siyang gawin ito, he obeyed the Lord kahit na ano bang pinapagawa nito. At lalo na, walang ulan, mainit ang panahon at yung pagpapadilig sa mga halaman, naggagaling lamang sa bukal ng tubig. Sabi siya, no, meron ng bukal ng tubig, yun yung nagpapadilig sa mga halaman, sa kapatagan sa lupa. Pero yung pag-ulan at matinding buhos, hindi pa. And imagine din how people back then, marahil kinukutya si Noah, hindi man nasabi sa Biblia, pero kung napakasasama ng mga tao, si Noah lang yung sumusunod, talagang center ng pangungutya si Noah. Bakit gagawa ng ganyang napakalaking arko sa gitna ng ano bang ulan ang tinutukoy na yan? Ano bang pagbuhos ng tubig ang tinutukoy na yan? And yet, Noah did everything na kinuman sa kanya ng Panginoon. Kaya sabi dyan ng Hebrews chapter 11, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. Kaya kinonsider siya by faith, sa Hebrews chapter 11, isa siyang man of faith si Noah din, dahil sa kabila ng ang bagay sa kanyang harapan, hindi mo naman sure kung uulan ba o hindi. Tama? Tiyak ba niya na magpapadala talaga si Lord ng napakatinding tubig? Hindi. Pero sa kabila ng hindi katiyakan ng sitwasyon, sa kabila ng hindi naman nag-make sense yung pinapagawa, still Noah obeyed the Lord. Kaya ano pong application mo natin dito? Tandaan mo natin that partial obedience is a complete disobedience to the Lord. Huwag nating pagtakpan yung ating mga pagkakasala ng isang bagay na akala natin ay ginagawa natin tama. Kaya ba sabi natin sila kanina, humingi muna siya ng confession, nag-repent kay Lord sa lahat ng kasalanan na kanyang naisip. Kasi pwede mo namang sabihin, Lord, okay na yun. Nagsiserve naman ako ngayon eh. We need to really repent mga kabataan. At ang matindi, alam mo matindi, ang generation nyo ngayon, ito yung generation na sinasabi sa inyo, okay lang yan. Common naman yan. Okay lang yan, hindi masama yan. And we think, ay, sumusunod naman ako kayo. Umakin ako sa church eh. Member ako ng LTCM. Kaya nga po, ang complete obedience, pinakita ng Panginoong Jesus, na being found in human form, sabi dyan, He humbled Himself by becoming obedient. Ang kanyang pagiging masunurin ay hanggang sa punto ng kanyang kamatayan sa krus. Alam niyo po yung mundo ninyo, mga kabataan, ito yung sinasabi. Peer pressure says, get into a relationship now. Diba? Kung tao na sa mundo, yung mga malakas sa panampalataya, sasabihin ka, uy, pumasok ka na sa, mag-jowa ka na, kawawa ka naman, yung mga kasama ko. Lahat sila may mga bebe na, may mga baby, may mga baby, may mga kung ano ng tawag. Pero yung insecurity sinasabi sa'yo, everyone else has someone, why not me? Lahat sila, meron silang jowa, may nagpapakilig sa kanila. Kumusta naman ako? Pangit ba ako?
Kapalit pa. Kapalit pa na yun. Diba? Pwede ka maging insecure kasi yun yung sinasabi ng insecurity sa'yo. At ang perang obedience, sinasabi sa'yo ng pagsunod. O, pakibasa ninyo, pakibasa. Wait on God's timing. Kung narinig mo to, pag-isipan mo mabuti, kapatid. Wait on God's timing. Lahat ng nagmamadali, nagkakamali. At lahat ng naghihintay sa Panginoon, pinagpapala niya. Kaya huwag kayong sumunod lang sa takbo ng mundo na kawawa naman kayo. Yun lang yung, siya lang kasi nakakaunawa sa akin. Uy, hindi. Alam niyo ate, kung nag-asawa sila, hindi naman sila nakaunawa lagi. Hindi ganon. Naumpisa lang kilig-kilig kayo, di ba? Pero the moment na kayo po ay nag-asawa na, pag pumasok na sa relasyon, ay, emosyon lang palang lahat ng yun. Kaya ang dapat sundin, yung sinasabi ng Panginoon, naghihintay ka ba sa Kanya? Kaya sabi dyan, obedience becomes bold when we stop leaning on our logic, and sabi dyan, on our logic and start leaning on God's Word. Pangalawang punto natin. Sabi dyan, bold obedience positions us for God's favor and protection. Sabi dyan, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Kaya ang Panginoon, tinakwil niya si Saul bilang hari dahil sa kanyang hindi pagsunod. At ang sabi dyan, yung pagsuway daw, take note of this mga kabataan, yung pagsuway daw kay Lord ay kasing sama ng alin. Pakibasa, kasing sama ng alin? Pangkukulam. Kaya ka nga, alam mo ka magkukulam yung kapitbahay ko. Hindi, baka ikaw yung nangkukulam talaga. Kasi sama doon ng pangkukulam yun. At yung katigasan, pasabi mo nga katigasan ng ulo. Ang dami sa inyo matigas ang ulo eh. Yung kahit anong paalala, kahit anong kahit anong second chance ang ibigay, natigas pa rin ang ulo. Pero sabi dyan, ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. You're practicing idolatry. Pag matigas ang ulo mo. Kaya sabi mo ngayon dito, then the word of the Lord came to Samuel, I regret that I have made Saul king. Sabi ng Panginoon, Yahweh. Because he has turned away from me and has not carried out my instruction. Kasi Samuel nagalit. And he cried out to the Lord all that night. Kasi nasaktan siya sa sinabi ng Panginoong Diyos para kay Saul. Kaya anong ginawa mo ni Samuel? Early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone down to Gilgal. When Samuel reached him, Saul said, pakibasa nga, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. Ang bungad ni Saul sa kanya, sinunod ko si Lord. Nabulag siya ngayon. And he even, sabi dyan, he set up a monument. Gumawa siya ng monumento para sa kanyang sarili. Si Saul, hindi niya na-realize yung disobedience niya. Hindi siya nag-grieve, hindi siya nalungkot sa kasalanan niya. And he was quite pleased with himself. Wala po siyang slight man lang na shame or guilt na naramdaman. Bakit? Kasi nga, pumasok yung pride. Sabi mo nga, pride. Si Saul ngayon, pumasok ang pride sa kanya, na self-deceive siya. Ang akala niya sinusunod niya ang Panginoon. Ang isip-isip niya, I have performed the commandment of the Lord. Katandaan mo natin, pride always leads us into self-deception. Pero sabi ni Samuel sa kanya, tinanong ni Samuel, ano itong naririnig kong iyakan ng tupa at mga baka? Kasi tinatang itago ni Saul eh. Sagot si Saul, kinuha yan ng mga tauhan ko. Nagsinungaling pa siya ngayon. Alam niyo po yun, pag tayo nagkakamali, mabilis tayong mag-point out sa iba. Mabilis tayong tumakas, magkunwari, para pagtakpan yung ating mga kasalanan. Ayaw nating harapin yung ating mga pagkakasala. Kaya sabi dyan, kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh ang mga walang halaga ay pinatay namin. Kaya combination po yan. Kung gusto mong malayo kay Lord, combine mo yung dalawang yan. Yung pride mo at saka yung disobedience.
Kaya sabi niya, pride and disobedience make us blind or deaf to our sin. Nagiging bulag ka na at bingi sa kasalanan mo. Yung obvious na kasalanan kay Samuel ay naging invisible kay Saul. Mga kabataan, hello? Yung kasalanan nyo, hindi nyo na-realize. Panay ang sisi nyo sa pastor. Panay ang sisi nyo sa church. Panay ang sisi nyo sa youth ministry. Panay ang sisi nyo sa programa. Pero yung nakita yung sarili, nasaan ang yung sarili ngayon? Have you ever thought of yourself, Lord, ano bang dapat kung hindi natawan? Lord, kumusta ba ang pagsunod ko sa iyo? Or sarili ko ang sinusunod ko? Kaya sabi niya, we all have blind spots of sin in our lives. At kailangan natin tanungin si Lord, Lord, ipakita mo sa akin ito. Kaya nga panalangin natin sila kanina, bago ka humingi ng revelation kay Lord, humingi ka muna ng confession. Kaya marami sa inyong naliligaw kasi ayaw mapakita, Lord, pakita mo sa akin yung kasalanan ko. Ayaw mo nun. Gusto mo, Lord, show me the way how to succeed. Paano kumita ng pera? Paano maging maginhawa ang buhay? Hindi mo nakikita mo. Pero ayaw mo tanongin, Lord, ano bang pagkukulang ko? Lord, ano po bang dapat kong i-realign sa inyo para makasunod ako sa inyo, Lord? Kaya ang Panginoon, walang pagpapalang nabibigay. Kasi hindi nauuna yung, Lord, show me how can I obey you? Show me, Lord, anong pagkakasala ko po sa inyo? Kaya sabi ng Deuteronomy, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kaya ano pong panalangin natin, mga kabataan? Look at this, mga kabataan. Maging panalangin mo lagi yan. Ang panalangin ni David, he was a man after God's own heart. Alam niyo po yun? Ganun siya kalapit kay Lord, na alam niya na he know that the heart is deceitful above all things. Alam ni David, ang pinakamapandin lang, hindi yung kaibigan mo, hindi yung tao, kundi yung puso mo mismo. Akala mo nakakasunod ka, mali. Akala mo na sa tamang landas ka, mali. Kaya sabi nga, the heart is deceitful of all things. Kaya sabi ni David ngayon, search me, God, and know my heart. Natinag mo po yun? Lord, alam mo yung puso ko, test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Alam ni David na it's only the omniscient God, yung Diyos na nakakabatid, nakakatarok ng ating mga pag-iisip. Siya lamang ang makakita ng puso, kaya Lord, baguhin mo yung aking puso. Mga kabataan, hindi porket bata ka, hindi ka makapanalangin ng ganyan. It is our time to obey the Lord. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na kasi. Sabi dyan, obedience may feel risky, but it places us under God's protection. It's safer to obey God than to play it safe in our own way. Alam niyo po, mukha man risky ang pagsunod. Bakit? May bibitawan ka, meron kang isasakripisyo, pero tandaan mo, when you obey the Lord, may binitawan ka man, isinakripisyo ka, you are under God's protection. Amen. You're under God's blessing when we obey Him. And lastly, ito na po yung pinaka-last at madaling point lang po ito. Na ang ating obedience, it turns our faith into action. Hindi yung sapat na nagsabi lang tayo ng yes, Lord, without taking a step forward. Kaya sabi ng James, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Amen po ba dyan? Nang sabi dyan, gayon din naman, patay at panampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya nga po, are you familiar with this sign? Anong sign yan? Wi-Fi, di ba? Kung may Wi-Fi kayo, may Converge, may PLDT, may Globe, ano man yung Wi-Fi ninyo, para siyang Wi-Fi signal. Yung faith natin, it is the connection to the Lord. Obedience is when you connect. Di ba? Wi-Fi, nakita mo Wi-Fi. Laptop o LTC worship team. Tapos yung connect, kinonect mo, you're obeying it. But when you do not connect, it's without obedience, faith becomes just a symbol.
Walang kwenta yan pag hindi ka kumonekta dyan. Tama? Walang kwenta yan pag hindi ka na-lead yan sa pagsiserve mo sa internet, sa kakailanganin mo para sa Wi-Fi. Kaya ang gawin mo, kumonekta ka ngayon kay Lord. Sumunod ka ngayon sa Kanya. Hindi po pwede may pananampalataya ka lang na wala ka namang ginagawang pagsunod at walang action. Kaya nga si Abraham, sabi ko, by faith, Abraham, when called to go to a place, di ba ho, he obeyed. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi niya alam what's ahead of him. Pero he just obeyed and went. Sinunod niya agad, kaya nga sinabi sa Genesis 22, nung inutusan siya ng Panginoon na ihandog si Isaac, ano ginawa niya? Kinabukasan agad-agad, hindi na may pananampalataya na, Lord, I trust you, Jesus, Yahweh. But there's an action. Early in the next morning, Abraham got up, maagang-maaga pa lang, nagpakita yun, na yung pagsunod niya, may action. Maaga pa lang, naligo na siya, nag-prepare na siya, at sumakay sa donkey para sundin ang utos ng Panginoon. Ganun din po tayo, hindi pwedeng, Lord, I have faith in you, na hindi ka naman nag-take ng action. Anong action yun? Pag sinabi mo, Lord, susunod ako, baka pinapatanggal ni Lord sa iyo yung bad habit mo. Dudot ka ng dudot ng cellphone. Laro ka ng laro, buong magdamag. Kinakausap mo pa rin siya kahit sinabi ng bawal. Kasi hindi pa timing, ayaw mong sundin. Tapos later sasabihin mo, ang sakit, iniwan niya ako. Eh, sino ba nagsabi? Magpatuloy ka. Sabi na nung umpisa pa lang, sasaktan ka niya. Hindi yan para sa'yo. Ayaw mong sundin. Kaya nga po, one bold step is God asking from you. Anong step ang ina-ask ni Lord sa'yo? Ang inihiling ng Panginoon, to let go of a habit ba? Anong habit meron ka ngayon? Huwag mo lang sabihin, yes, Lord! Pero mamaya, back to the old habit ka. Sabi ng Panginoon, iwan mo na yung pag-inom mo. Tatagay ka ba mamaya? Maglalasing ka ba? Nagsusugal ka ba? Itigil mo na yung pagsusugal. May nagsusugal ba dito? Parang pagmatanda yung sugal. May nangangarera ba dito? May nagsasabong? May nagsasabong ba dito gantong edad? May nag-i-scatter? May scatter pa ba? Di ba tinanggal na daw yun? Meron pa din. Sinong addict sa scatter? Mami? O baka nagaging addict ka? Tanggalin mo daw. Ano pa? To forgive someone. Sabi ka lang sabi, Lord, I love you with all my heart. Sabi ng Panginoon, obey me. Forgive the person. Sasabihin mo ba, ay, naku, bahala siya, mamatay siya sa impyerno. Hindi, you forgive. Ask, Lord, how can I forgive that person? He hurt me so much. Then ask the Lord for grace, Lord, I want to obey you. Hindi dahil madaling sundin yan, pero yun ang sabi mo, magpatawad ako kahit mahirap. Amen? Then practically, you obey. Huwag ka laging manahanap, alam mo po, Pastor, may sakit pa rin yung puso ko dahil sa magulang ko. Hanggang kailan ka mananatili sa magulang mo may nagawang masama sa'yo? Alam mo yung tatay ko talaga. Ano mo yun? Kaya ka nakagapos, ayaw kong patawarin. To step up in the ministry. Sabi mo, ayoko na po. Ayoko na po dyan. Doon na lang po ako sa ganitong church. Baka naman sinasabi na step up ka na. Mag-level up ka na sa paglilingkod mo. Or to trust Him with your future. Nag-aalala ka, walang pang tuition, walang pang bayan, walang pang college. Tandaan mo, if you obey the Lord, trust Him with your future. It requires faith and obedience. For our conclusion, mga kapatid, sabi naman yung nag-yes. Hindi mo ano? Yes. Kapayas din ako eh. Obedience is not about rules. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kung sa church natin, ang dami namang bawal sa church, ang dami. Pero alam niyo, isipin niyo mabuti, lahat ng pinagbawal sa'yo, guys, look at me. Lahat ng pinagbawal ng church, para sa ikaayos ng relasyon mo kay Lord. Pakialam mo bang magjowa ka? Kasi ako nga eh, guwapo mo, ang ganda mo. May nagkakagusto sa'yo. Pero bakit pinagbabawal sa'yo sa edad mo yan? Kasi hindi mo pa nga mahal si Lord ng todo eh. Paano ka susunod sa Kanya kung una mong sinusunod yung tao?
Kasi sabi niya, it's not about relationship, it's not about the rules, it's about relationship. And God doesn't want half-hearted sacrifices. He wants our surrendered hearts. Sinuko mo na ba kay Lord? O sinuko mo sa Kanya? Saul lost his kingdom because he chose his way over God's way. But we have the chance today to live differently, to live with bold obedience that trusts God completely. Pakibasa niyo po the last part. Every yes you say to God builds your faith and shapes your future. Every no to disobedience protects you from destruction. So here's the hard check. Will you trust God enough to obey Him even when it's hard? Even when it doesn't make sense? Alam niyo po, si Lord po ang gagabay sa inyo sa ating pag-aaral po ng tema ng obedience. Nawa, hindi yung mawala ng saysay na nag-aaral tayo ng obedience pero hindi ka pa rin sumusunod. Simulan niyo sa maliliit na bagay. Baka may pinapagawa si Lord sa iyo, sundin mo na siya. Amen? Let's obey Him. Sige po tayong lahat. Bago tayo umuwi ngayon pong gabi, bago tayo magpatuloy sa ating offering, gusto ko po na balikan niyo po yung aking sinabi kanina about sa pagsunod. Ang ating obedience kay Lord ay nanggagaling po sa ating relasyon sa Kanya. Kung gusto mo maging malalim at mas mapabuti ang relasyon natin kay Lord, ginugusto natin sumunod. Amen? Ginagawa natin yung makakaya natin makasunod sa Kanya. And obeying the Lord doesn't mean you stay in the church, na yun yung araw-araw dapat ka nagpapakita sa church, gumawa ka ng mga bagay sa ministry. But it's about, Lord, whatever situation, pipiliin ko pong makasunod sa inyo. Dahil ito po yung magbibigay ng kagalakan sa inyo. You know, mga kabataan, hindi naman yan tungkol talaga sa rules talaga. Sabi ko nga sa inyo, hindi totoo maraming bawal sa Christianity. Actually, the Lord has given you freedom. Alam mo sa totoo lang, kahit uminom ako ngayong gabi, isang iinom kami kasama ng mga taga-religious minsan. Ang ano lang, sa pinray, ganyan. Hindi ako nagigilty. Bakit? Because I know that my obedience is more than that. Hindi yan tungkol sa, hindi ka naman gumanyo. Hindi. Tungkol sa kung paano mo siya kinikilala bilang Diyos. Paano ba siya pinapalagahan bilang Diyos mo talaga at tagapagligtas? Lalo na sa relasyon ka ngayon, tumiti mo talaga yung puso mo, Lord. Natandaan mo, pag sinabi ni Lord na anak, unahin mo siya. Pag sinabi ni Lord na anak, bitawan mo, kung totoong mahal mo si Lord, unahin mo si Lord. Pero sinabi ni Lord na, yan talaga yung para sa'yo. Pero anak, may tamang oras para sa tao. May tamang panahon para dyan, anak. Kung pagsusukan mo, anak mo muna. Ipapawag mo muna yan. Ayusin mo muna. Naintindihan na po yun. Nag-uugat sa relasyon at pagkilala natin sa Panginoon. Kaya habang inaamin ko natin ito mga kapatid, I know it's past 7:30. Gusto ko tayo mag-respond sa Panginoon. Personal, ayoko kung mag-ritual na makikinig kayo ng sermon, pag-opening, uuwi kayo na nakalimutan nyo na naman na the Lord is asking to obey. Na ngayong gabi, gawin natin panalangin kung sinasabi ng awitin na maraming mga hadlang sa aming pagsunod. Diba? Maraming hadlang sa pagsunod nyo ngayon, magulang nyo mismo hadlang. Diba? No? Magulang mismo. Pero magpasalamat kasi Lord, hindi kami napabayaan. Maraming hadlang sa pagsunod. Pero the Lord looks at our hearts. Nakikita niya yung desire na sumunod tayo sa Kanya. Pwede ba natin awitan si Lord na buong puso natin? And gawin natin response sa ating nakapakinggan. And i-declare mo, Lord, alam ko po yung aking sarili, matigas ang ulo ko. Hindi talaga ako sumusunod sa iyo, Lord, pero help me to obey you. Pagpapakita ng relasyon ko po sa iyo, Panginoon. Sige po, awitan natin ang Diyos at sambahin po natin siya. Maraming mga hadlang sa
aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi mapipili, patuloy na maglilingkod, dami kong mithiin, ikaw ay malagod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano man danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Lubusan ang Lubusan ang kinig, ang buhay na lahat, para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kaya bigyan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamahina. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin mo, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Buong kagalakan, Panginoon, buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Sa kapanig mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano bang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. In our voices, buong kagalakan, pwede ka bang mag-usap sa Panginoon sa oras na ito? Tulad ng panalangin ni David, allow the Lord to search your heart at ipakita ano bang meron ng buhay mo na hindi ka pa nakakasunod kay Lord. Ask the Lord for grace na tayo makasunod sa Kanya. Not because of the rules, but because we love Him, but because we have relationship sa Panginoon natin. Ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Ikaw, Jesus, sa inyo. Wala po sa amin dito ang perfectly nakaka-obey sa iyo, Lord. Kaya, Panginoon, humingi kami ng grasya mo, ng kalakasan mula sa inyo, na naisin namin na makasunod po sa iyo, Panginoon. Anumang sitwasyon ng aming buhay,
Lord, we want to obey you, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, kayong patuloy na sumiyasat ang aming puso as we continue to worship you, Lord, this evening. Salamat po aming Lord, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magkalawin po ng ating hagdong na ikabuo at pasasalamat kayo. Sabi mo sa tabi mo ngayon na hindi ngayon, kailan pa daw. Ngayon na yun, kapatid. God is calling you for obedience. Ayan, so ko lamang po magpaalala muli, mga kapatid, na sa pag-start po natin ngayong buwan, I've talked to some of our speaker, and I'm excited po sa mga susunod nating topic ng obedience. Actually, excited ako mapakinggan isa sa mga topic na naisip na ng isa sa mga speakers natin. Kaya I encourage you to really be consistent sa pag-attend ng ating
Sunday service ng 5:30. At kung kayo po ay may mga kaibigan, ka-batchmate, can we do this mga kabataan? Every one of you, each one brings one every Sunday. Okay? Bawat isa sa inyo, kailangan may dalang isa na kaibigan. Okay? Lalo kayo mga estudyante. Hindi yung katabi mo na, hindi ito. Hindi. Kailangan magdala ng isa ang bawat isa sa atin. Each one brings one. Kasi sayang yung mga mensahe. Sa susunod na linggo, magaganda yung mga message na ready ng ating mga speaker. Dahil nga, pag may topic kami, mahirap kami mag-isip dahil nagkaka-overlap. Baka naman next week, di ba? Baka ituro ulit mo sa ulo, di ba? Mahirap ganun. Kaya, pinapakiramdaman namin ang isa't isa ay magaganda yung mga na ready ng ating mga speakers. So please, come consistently sa ating service, unang-una para sa Panginoon, and at the same time, para ma-feed tayo ng ating mga mensahe patungkol po sa obedience sa mga kabataan. And gusto ko lang din po ipaalala na tulungan niyo po ang ating mga 99, ayaw natin po magdepende sa mga parents sa sundo. Kung kayo po may kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, kabatch, na umaate ng church, na imbitahan nyo na, please invite them to come. At paalalahanan po sila, Sabado pa lang, or Friday pa lang. Yung mga nag-invite dati, nawala na yung mga na-invite ninyo. So, paki-encourage po sila ulit, okay? Para mapunan yung ating mga spaces dito na blank na mga upuan. And yung ating pong Korean class ay hindi po Wednesday, but it's changed to Monday. Every Monday na po ang ating Korean class sa mga nag-Korean class. Ayan. Ayan. So, paki-take note of that. Kung Monday po yan ng alas 7 ng gabi. Ayan. So, please come tomorrow po ang ating next session sa mga nag-Korean class. Kasi, and this coming Friday po mga kapatid, walang worship night ngayong Friday. O, diba talagang sinalungkot, diba? Dapat nag-pray ka naman doon eh. Walang worship night. Plastic, hindi natin makakagulito. Kasi, meron tayong light bearers. After a long time, meron tayong light bearers sa darating na Sabado. Matagal tayo nag-enga dyan. So, ngayong Sabado, at kabayanan niyo yung pasabog namin tema ngayong September. Ayan. So, ang tabayanan yan sa mga announcement natin sa ating Light Bearers Facebook page. Okay? And para po sa kalaman ng lahat, let's continue to pray din para po kay Dr. Romel as he prepares for the exam. So, pag naalala niyo si Dr. Romel, always pray for wisdom and for God's guidance po sa kanya, sa kanyang pong buhay at sa kanyang pagdudugtong. Sige po, tayo lahat, mga kapatid. Pagpasensya nyo lang po ako sa mga bagong mensahe ngayong gabi. May napunan po ba kayo ngayong gabi, mga kabataan? Eh, pag uwi nyo po kayo diretsyo sa mga bahay ninyo, para hindi po tayo ma-mention nasa na po yung mga anak namin. Then, uwi mo kayo agad. Sa mga pinag-iiwan para sa mga matters regarding allowance, pwede mo kayo mag-stay on this side of our sanctuary. Sa lahat po ng mga pinuusap, pinapastay pa, after service, please stay on this side po. Agad-agad. Ngayon, pakiulitin po ang mga upuan bago po kayo umalis. And make sure na wala pong kalat na maiiwan sa inyo pong mga space. Sa iyo tayo po lahat pumuko at tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po Panginoon sa gabi ito, sa natapos po ng buwan po ng August, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong buwan po ng September. And sa pagsisimula ng bagong tema namin, Lord, ng pagsunod sa inyo. Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin na you are our God, na nag-desire kayo ng relationship sa amin. And for us to maintain this relationship, Lord, kailangan namin na sumunod sa nais mo. Hindi dahil kami po ay para kami ay sakalin, pahirapan, ma-burden. But we know, Lord, that obeying you gives us the best thing in life. We know, Lord, na pag kami sumunod sa inyo, hindi man laging madali, hindi man laging ginhawa, but we know, Lord, that it's always for our good. Tulungan mo po ang sa kabataan na hindi dito, Lord, sa kabila ng marami pong hadlang sa pagsunod, marami pong mga temptation, marami pong bumabalakid, Lord, sa kanilang paglakad sa inyo.
Naniniwala ang Panginoon na kung sila po ay anak po ninyo, kayo po ang Diyos sa patuloy magpapanumbalik sa kanila. Hindi mo hahayaang manatili sila sa pagsuway sa inyo. Panginoon, palambutin mo ang puso at isipan ng bawat isa. Kayo ang Diyos na may hawak ng aming puso at siya lamang na may kakayahan na magbago po nito. Kaya Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo aming mga buhay. Panginoon, this evening, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at sa pagharap po namin ng panibago pong linggo, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa. Ang aming mga mag-aaral, ang aming mga manggagawa, Panginoon, maging ang mga manggagawa ng aming iglesia, Panginoon, ay patuloy pong ingatan at pagkalooban ng kalakasan, Panginoon. Lord, ang sino man sa amin dito, Lord, na nag-struggle sa obedience, Lord, speak to them this evening. Ngayon pa lang, Lord, mangusap ka na sa kanila at bigyan mo, Panginoon, ng paraan upang makasunod sa inyo. Gaya ng pagtawag mo kay Pedro, gaya ng pagpapasunod mo sa inyong mga alagad. For us to experience your supernatural power, Lord, tulungan mo kami sumunod sa nais mo, aming Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang ating pumahandog na ikapot pasasalamat. Gamitin po ito para sa inyong kaharian at sa mga gawain pa namin sa aming iglesia. Panginoon, maraming salamat po sa buhay natin, Sheila, for her testimony. You know, Lord, na kayo ang nangusap at kayo, Panginoon, ang patuloy na kumikilos sa kanyang buhay. And I just pray, Panginoon, na ang kapurihan ay patuloy na nasa inyo sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pakikinig sa tinig mo at pagsunod sa nais mo. Nahihirapan man, marami mga struggles, at times kami po ay nasasaktan, nabibigo. But we know, Lord, when we obey you, wala pong sayang sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama. Lord, sa iyo po namin hinibigay muli ang lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen at amen. Maraming salamat ng mga pagkataan. God bless po sa inyong lahat. Lahat po ng mga pinaiwan, pwede po mag-stay dito. At pakisuyo na lang